Magandang oras at magandang buhay mga ka-good news. Ito ang dahilan kung bakit biglang nagalit si Sara at gumawa ng press conference. At dito siya gumawa ng video na nagsasabi na huhukayin niya ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea ang mga buto. At isa pa, sabi niya pupugutan niya ng ulo ang presidenteng BBM. Kaya tuloy sinabi ng iba na mayroong mental health itong si Sara Duterte. Pero ang lahat ng yan ay nag-ugat. Ito talaga ang dahilan kung bakit sumakit ang ulo ni Sara at biglang nag-flip yung kanyang understanding ng lahat ng bagay na nakapalibot sa kanya. Kaya nagkaroon tuloy ng stress at mental health. So ito ang ugat ng lahat. Ang pag-imbestiga sa kanya kung saan niya ginastos ang 75 million na OBP budget, bakit biglang nawala at ginastos lang sa 11 days ayon sa COA. Well, narito si Abby Mike sa kanyang opinion at ang appropriation chairman na si Congressman Ko. Ating panoorin ang video. Inilabas na ng chairman ng Committee on Appropriation, Saldico, ng ako Bicol Party List, chairman ng komite na gumagawa at nag-aaproba ng national budget ng ating gobyerno, yung kanilang galit, sama ng loob sa ahasal at ginagawa ni Vice President Sara Duterte sa pag-iinsulto sa Kongreso dahil sa kanyang hinihinging budget. At dito ho sa kanyang sinabi on record, ayon kay Congressman Chairman Ko, ay nako, hindi lang ho si Sara ang tinamaan dito, pati mga Duterte, kasi fake daw. Nako, pakinggan nyo kung ano yung fake. Antindi, ha? Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Nako, peke pala lahat. Talaga naman, di ba? War on drugs. Sinong nakatikim ng kamalas-malasan sa war on drugs? Meron ngang nabaril na mga small timer lang naman, di ba? Pero yung mga drug lord ay nako, kanilang mga kumpadre yun. Pero yung mga tinatamaan sa war on drugs ay talagang mga mahihirap lang talaga. At iba doon ay mistaken lang para magkaroon lang yung mga pulis ng allowance o yung binabayad sa kanila na parang payula kapag meron silang matukhang na mga drug lord daw, drug pusher, pero wala namang drug lord talaga na natamaan ng tukhang-tukhang na yun. Kaya ito, dahil sa ginawa ni Sara Duterte na hindi pagsagot sa mga katanungan sa Congress, at ang ginawa niya ay nagtapang-tapangan siya, di ba? At ang tinitira niya pabalik ay mga personal na mga issue sa mga nagtatanong sa kanya. Hindi niya tinatanong direkta yung mga tanong. Wala talaga siyang sinagot kung saan niya ginastos ang 75 million na OBP budget na para sa Vice President. Imagine, 125 million yata yung budget niya noong nakaraang taon at 75 million ang ginastos na hindi niya ma-explain. 11 days lang daw yun nawala, sabi ng COA. Kaya bakit yan natin ipagmaliban, di ba? Pera yan ng lahat ng tao na nagbabayad ng taxes. Kasama ako dito, kasama kayo dyan. So bakit kayo magbulag-bulagan lang sa mga ginagawa na ito? Nagpapabango lang sila noon sa atin, di ba? Kaya bumoto tayo ng digong kasi akala natin pagbabago. Yun pala ay magic din pala. Corruption na tinakpan lang ng war on drugs para hindi mahalata. Diba? At tinakot ang buong Pilipinas. Baril-baril, patay-patayan lahat. Walang kwenta ang buhay sa panahon na yun, diba? Kaya anong gagawin natin sa susunod na eleksyon? Pumili tayo ng mga mabait, mabuti at tapat at makadyos na mga tao. Okay, patuloy tayo kay Congressman Ko sa kanyang balik sa kanyang buwelta kay Sara Duterte.
Ito yung Chairman of Appropriation and Budget kaya alam niya lahat. Ito, pakinggan natin. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pangiinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mababatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. Wow. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion? Wow. Ay, wag na. Pang gagastos daw sa mahihirap. Nako, grabe no. 11 days, 75 million pera natin lahat yan. Mga Pilipino, mga kababayan. Kung kayo'y talaga'y maka Duterte, kung kayo'y nakatanggap ng ano sa kanila, yung magandang trabaho, okay lang yan. Pero kung kayo'y hindi maka Duterte, buksan nyo ang inyong mga mata. At ngayong eleksyon, pumili kayo ng dapat lang, yung hindi talaga sobrang kurakot. Lahat naman nangungurakot pero piliin natin yung medyo hindi ganun kagrabe, di ba? Parang ginawa ang Pilipinas na na negosyo. Mantakin nyo ay pati China ay inaagaw na tayo ng China from within. Kasi meron palang mga transaksyon ng gobyerno noon na halos lahat ng ginawang infrastructure, yung build pala, ay Chinese company yung gumagawa dito sa Pilipinas. Kaya tuloy nilalagyan tayo ng mga espionage na mga gadget sa mga sa mga ini-install nila na mga electronics na mga gamit dito sa Pilipinas at mga electrical na mga nilalagay nila kasi Chinese firm ang nakakontrata lahat sa build project ni Digong. Kaya tuloy nakapagtayo sila dito ng mga sikretong kung ano-ano na pang-espionage lamang. Yan ang mahirap kasi hindi natin alam na maka-China pala itong mga Duterte. Kaya ibininta na, pasikreto patago. Kaya pala ay inangkin na ng sinabi ng China na probinsya nila ang Pilipinas dahil pala merong kasunduan yan sa panahon ni Digong na gawing probinsya ang Pilipinas ng China. Grabe. Sikretong pagbibenta ng Pilipinas from within to without. Galing sa loob mismo bininta tayo and then palabas sa West Philippine Sea. Lahat yan ay sa China na sana yan. Kung matuloy na maging presidente itong si Sara sa kanyang kandidatura ay wala na ang Pilipinas. Kasi pagpatuloy nila yung mga plano nila na maka-China. Okay, ako'y magpasalamat kay Mike Abi sa kanyang mga opinions sa video na kinuha natin ngayon ng reaksyon. At narito si Mike Abi. Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Ang tindi po ng sinabi ni Congressman Saldico, Chairman ng Committee on Appropriation. Hindi na nakatiis. Binanata niya ang mga Duterte. Mga peke raw ang mga ginagawa ng mga Duterte. Hindi lang ang Vice President.
At hindi daw pumapasok ng Department of Education. Winawaldas lang daw ang pera. Kaya hindi na daw totoo dapat yan. ibigay yung 2 bilyon na hinihingi. Ibibigay na daw yan sa ibang departamento at ahensya ng gobyerno. Tama Kaya, lang yung desisyon na ibigay sa eksaktong departamento. DepEd, anong ginawa doon ni Sara Duterte? Gumawa ng comics. 11 million ang budget, comics lang yun. At ang nakalagay sa comics ay yung ibon na siya, ang ibon ay iniwan daw ng mga kaibigan. Yun yung nangyari sa kanya sa Kongreso. Wala siyang kapanalig. Sa gobyerno, wala rin. Nag-iisa na lang siya. Siya yung ibon. Alam niya ang mangyayari sa kanya. Kaya isinulat niya sa comics. Pinagawa niya ng karakter ng mga ibon na makulay. Pero walang kakwenta-kwenta ang comics na yun. Anuhin yun ng bata, di ba? Ang uso ngayon, cellphone na internet na, YouTube na. Hindi na ang bata nagbubukas ng comics ngayon. Kaya nasasayang 11 million pesos. Sa comics lang yun plus yung 75 million niya na ginastos niya na hindi may paliwanag kung nasaan na. In 11 days, naglaho 75 million. Maraming salamat, Mike Abi, sa iyong opinion at sa inyong mga kababayan. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless the Philippines.